Okay na ba si PBBM kung isusulong uli ang bagong impeachment kay Sara Duterte sa February 2026? Maalala kasi natin, matatandaan natin, na itong isinulong na impeachment ni Sara nitong 2025, hindi openly, hindi hayagan nagsabi si PBBM na suportado niya ang impeachment kay Sara Duterte nitong 2025 na to. Kaya nga, mayroong mga kongresista, mayroong mga senador, at pati nga ang Korte Suprema, tinitingnan nila na hindi ginugo, walang command si PBBM na isulong ang impeachment kay Sara. Isa nga ito sa sinasabing dahilan bakit sila Chis Escudero ay nagdesisyon batay sa kung anong nakikita nila. Kaya nga si Chis Escudero bilang Senate President, hindi kaagad pinatupad ang impeachment trial. Hindi nag-proceed ang impeachment trial. Dapat sana forthwith. Ang dahilan doon, maraming nagsasabi, hindi naman kasi nag-command si PBBM na okay sa kanya na isulong yung impeachment na yan. Ngayon, itong 2026 na isusulong na impeachment, kung isusulong ito sa sunod na taon, kasi halos sigurado namang isusulong ito. Nakalagay naman kasi sa ruling ng Korte Suprema, after ng February 6, pwede na uli ang impeachment kay Sara Duterte. So marami nang naghahayag na isusulong nilang impeachment after February 6. Ang grupo ng Makabayan, Makabayan Black sa Kamara, nagsabi na silang naghahanda na sila diyan. Gayon din si dating Senador Sonny Trillanes, pinag-aaralan nila yan sa Magdalo. Ang Akbayan, halos naman ang Akbayan at ang Tindig Pilipinas, sa tingin natin, handa rin sila sa pagpafile uli ng panibagong impeachment sa 2026. Ngayon, ang tanong, dito ba sa impeachment na ito na isusulong sa 2026? Suportahan na ba ito? Okay na ba ito kay PBBM? Ang pinakahuling statement sa ngayon, as of December 16, 2025, galing kay Yussi Claire Castro, ang tagapagsalita ng Malacanang, sabi niya, sa ngayon, hindi pa issue sa Pangulo ang impeachment laban kay VP Sara. Pero ang Pangulo, sinabi na noon pa, kung dapat managot, dapat panagutin. Wala dapat sinisino. O yan. So kumbaga, medyo naiiba itong lingwahe, itong pahayag ngayon ni Yussi Claire Castro. Sabi niya, sa presidente, wala namang wala naman daw na wala naman daw sinasabi ang presidente na wag isulong ang impeachment. Ang sabi daw ng presidente, kung may dapat managot, dapat managot. At kung may dapat managot, panagutin ito. Wala dapat sinisino. So lalo na ngayon na ang kampanya ng administrasyon ay anti-corruption, ay itong mga issue kay Sara Duterte, corruption ito eh. So alangan namang sinusulong nga ang yun ngang mga senador ay sinusulong ang mga kaso sa kanila. Gayon din sa mga kongresista. Basta't may ebidensya, sinusulong sa kanila. Exempted ba ang Vice President yan? So, naiiba itong impeachment sa 2026 kaysa nung unang sinulong na impeachment ni Sara nitong 2025. Unang-una, nito kasing 2025, marami pang mga tinitimbang ang administrasyon. Pero ngayon, hayagan naman na talagang lumalaban ang mga Duterte sa administrasyon. Kahit nga yung kapatid ng presidente, si Amy Marcos, kumakampi na sa Duterte. Kaya, kumbaga dito, talagang nagmarkahan na. Sino ang kakampi ng administrasyon, sino ang kalaban. At ang kampo nila Sara Duterte, nagiging aktibo na ngayon. Laban talaga sa administrasyon. At may kampanya ang administrasyon laban sa korupsyon. Noon kasing 2025 nang sinulong ang impeachment kay Sara, hindi pa tumatampok yung kampanya laban sa korupsyon. Ngayon pa lang yan na taon, isinulong. Kaya kung isusulong ang impeachment kay Sara sa 2026, bahagi yan ng kampanya laban sa korupsyon. Ibig sabihin, lahat dapat managot. Kongresista man yan, senador man yan, vice presidente man yan. Kahit nga yung mga nasa Malacanang, dapat na managot.
So, itong sinabing ito ni Yussi Claire Castro na ang sabi daw ng presidente, wala namang pinipili ang presidente, sabi niya. Kung may dapat managot, panagutin. Walang sinisino. So, ang ibig bang sabihin nito, medyo, nagbubukas na ang administrasyon. Kung isusulong ang impeachment kay Sara, hindi ito pipigilan ng administrasyon. Nung kasing dati, may statement mismo si PBBM na kung siya ang tatanungin, hindi siya sang-ayon sa impeachment kay Sara Duterte. Pero iba na ngayon ang panahon, iba na ngayon ang sitwasyon. Lahat pinapanagot sa isyu ng korupsyon. Alangan namang yung mga senador papanagutin. Alangan namang yung mga kongresista papanagutin. Alangan namang yung mga opisyal ng Malacanang na nasasangkot papanagutin. Pero yung Vice President, hindi. Lalo na ngayon na may mga dagdag pang ebidensya na nakuha. Ha? Anyway, anuhin natin, hintayin natin. Pero yung ganong statement ni Yussi Claire Castro, pwedeng tingnan yon bilang nagbubukas ang presidente. Na kung kailangang managot ang lahat ng sangkot, wala dapat yan palampasin. Kahit pa yan vice presidente. Sana kung ganyan ang magiging stand ngayon ng Malacanang, maganda yan. Kasi ibig sabihin, bukas na ngayon na isulong ang impeachment laban sa Vice President. Ayan, abangan natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.